to give you an idea, connected po ako for a very long time sa corporate world. 20 years po ako na employee. Related po ang aking work sa events. Ibig sabihin, involved ako sa celebrity. Ang company ko po isang leading magazine company sa Pilipinas. So most of my time, parati po akong sa events, nag-organize together with the team. So ito yung mga highlights sa buhay ko na sobrang nag-enjoy po ako sa corporate world. Maganda po ang ginagawa ko araw-araw sa trabaho ko. Nag-i-enjoy po ako kasi ang dami kong nakikita, iba't ibang tao, celebrity, at the same time, matataas na position. Hindi ko ma-imagine kung bakit ngayon networker po ako. Kasi hindi ko kayang ibaba ang pride ko kasi ang dami kong kakilala. Ayokong malaman nila na networker ako. So nung sinishare sa akin ni Upline Warren yung uno, sabi ko sa sarili ko, bakit ako papasok dito? Ang ganda na ng buhay ko dito. Pero sinishare niya sa akin 2009. Sabi niya, ate, andito na ako sa Manila. Baka gusto mo kasama sa network ko. So anong network? Sabi niya, tignan mo sa Rated K. So nung tinignan ko, sabi ko, oh my God, scam ito. So in short, negative na negative po ako. So, kung tutuusin po, nakasali ako ng uno after 2 years. Si Upline Warren, 2 years ko yung iniiwasan sa Facebook. Post ng post, ate, may bago naman ganito, ganyan. Di ba manager ka, so may kotse ka? Sabi ko, wala. Di ba manager ka? Wala kailangan kasi, siguro mga ilang taon. Sabi niya, o sige, ayaw mo pa rin suman, hindi. Nung umuwi ako ng December 30, 2011, nakidnap lang ako. Ang sabi sa akin, reunion. Noong September 26, 2011, naundoy po kami. So lahat ng naipundar ko, so sabi ko sa sarili ko, sana may isang opportunity na, alam mo yon kasi back to basic na naman ako lahat. And as a single parent kasi, ang hirap ng buhay, lalo na kung lahat ng pangangailangan mo, at lahat ng pangangailangan ng anak mo, ikaw lang, wala kang karamay. So sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity. Kahit ano, gagawin ko. Yung opportunity dumating sa akin 3 months after. So sabi ko, total, wala namang mawawala. At nung nakidnap po kasi ako, ang lakas-lakas ng ulan, hindi ako makaalis. So salamat Lord, umulan noong December 30. Kasi kung hindi umulan, hindi ko alam kung nasaan na naman ako ngayon. Nagtatrabaho pa rin ako. So yung experience na sobrang nagbigay sa akin ng hirap, sabi ko, kailangan may gagawin ako sa buhay ko. So, ang ipapakita ko po sa inyo, bakit ba ako nagso-survive sa uno? Isa kasi sa passion ko is climbing. Umaakyat po ako ng bundok. Alam nyo ba sa mountain climbing, ang pinakamahirap, yung first 3 hours. Bago po kasi kayo makapunta sa pinakamaganda or sa tuktok, magkakaroon ka ng mga obstacles. Like uno, negative, mga anumang rejection, isa po yan sa obstacles natin. So sabi ko sa sarili ko, since passion ko ang mountain climbing, at kung tutuusin, ang mountain climbing po, wala namang pera sa summit. Ang hirap, pagod. Pero sabi ko, bakit ba gusto kong pumunta ng summit? Kasi malinaw kasi sa akin, na pag nakarating ako ng summit, ang ganda talaga dun sa tuktok. Sa uno, ganun din. Pag nagka-climb ka kasi, dapat meron tayong tinatawag na guide. Ang guide natin, upline. So yung mga taong matitigas ang ulo, maliligaw kayo sa pamumundok. I'm telling you guys, kailangan meron kayong guide. So yan, ina-apply ko yan dito sa uno. Kasi, sa totoo lang, ang sarap ng mag-quit sa gitna ng pamumundok. Naisip ko, bakit pa ako umaakyat? Pwede naman ako manood ng Sir Chip at Maya. Diba? Pero sabi ko, walang pwedeng magnakaw ng dreams ko na makita yung summit. So, yung ambition ko, nilipat ko yan sa uno. So, sabi ko, maghahanap ako ng isang way na alam mo yung ang grow ko is mag-motivate at magtulong sa mga tao. Ang una po kasi dito, para ding nag-i-excel, Eagles Club. Nakuha ko po yan last year. Consultant awardee po ako ngayon, 5 stars. Yung checky ko po guys, sa totoo lang sa employment, kailangan ko pang mag-antay ng December. Dito sa uno, every week, pwedeng 13 months. Sabi ko, ang ganda dito, ito yung pag napopromote ka pala, mas natutuwa ka kasi yung baba mo napopromote din. Ang saya ng feeling na kumikita yung mga tao mo sa baba.
Bakit sa corporate world, hinihila ako pababa? Dito, natutuwa ako. So sabi ko, ang saya-saya. Tuloy-tuloy lang ako hanggang ang nangyari sa akin, nakakapundar na po ako. 10 years ago, nahulaan po kasi ako. Ang sabi ng manghuhula, makakapunta daw po ako ng Paris. Sabi ko, paano makakapunta? Ang layo, ang mahal. Guys, si Uno lang pala. Qualified ako sa Paris. Ang saya. So dito sa Uno, wag ka lang talagang tumigil, guys. Though mahirap siya kasi hindi naman po shortcut ang pag-asenso. Pero kung ano man ang ginagawa nyo ngayon as an empleyado, I'm telling you guys, galingan nyo. Bakit? Once nag-stop kayo dyan, yan din ang magiging network nyo. Lahat ng sumali sa akin, kasama ko rin sa opisina. Ito kasi, isa to sa pinakamagandang na parati ko lang yung iniisip. Winners are not people who will never fail, but people who never quit. No si Balasi. Sino ba sila? No si Balasi. Sino? Ayos! Sa akin, ang ibig sabihin ng uno, isa lang. Number 1! Ano ginagawa ng mga tao rito? Alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papagulan mo, lalo ka lamang aasarin. No si Balasi. Sino ba sila? No si Balasi. Sabay-sabay. Sino? Wala bang headbangers dyan? Mga headbangers? Okay, congratulations sa inyong lahat. Pambihira. The Generals. Mayayaman na itong mga to. Ituloy mo lang. Gawin ang gusto mo. Walang mangyayari kung sila'y papansinin mo. Talagang ganyan. Huwag mo nang patulan. Wala lang magawa kaya sila nagkakaganyan. No si Balasi. Sino ba sila? No si Balasi. Sino ba sila? Nasaan ang mga kamay? Ayos, congratulations! Lobat! Ayos ba kayo dyan, yung mga sa harap? Nasa yung mga kamay nyo?